O, ayun ha. Yan ang ginamit ni Marcoleta doon sa kanyang kampanya. Eh syempre ho mga kababayan, ilan po ang mga kapwa natin Pilipino na gustong malibre ang kuryente? Aba, marami ho. At malaking luwag po yan mga bossing sa mga kapwa natin Pilipino. Tuloy mo nga. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, Oh, ano po? ang maseservisyohan natin no less than 27 million Filipinos. Ang dami ho niyan. Diba? Totoo naman. Ang sarap pakinggan ho mga bossing. Ang sarap pakinggan. Lalo na po kung mangyayari. Bago natin ipagpatuloy na panoorin ang video nitong ob-ob na ito, mas mabuting bumati muna tayo ng isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Napakaganda na pag-uusapan natin ngayon, kagaya nung napanood natin kanina, itutuloy lang natin yun. Ito yung mga tao na mga ob-ob na magpahanggang sa ngayon, hindi nila matanggap yung mga pangako ni Senator Rodante Marcoleta na magkakatotoo na. Kaya ang ginagawa nila, kahit na nakikita na nila na malapit ng maisakatuparan yung mga pangako nung eleksyon ni Senator Rodante Marcoleta, ginagawan pa rin nila ng issue. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Ito yung ob-ob na vlogger na binabanatan natin dito na talaga namang napaka-ob-ob. Kahit maganda na yung ginagawa ng isang tao sapagkat magtatrabaho na ito bilang isang senador, ginagawa pa rin ng issue. Paano nila ginawa ng issue? Bago tayo magsimula, siyempre bati muna tayo ng isang magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Sana po habang pinapanood ninyo itong video na ito ay maiwasan ninyong high blood. Kagaya ng sinasabi at paalala ko rito, hayaan na ninyo na si Boss Rick na lang ang high blood. Kayang-kaya natin itong mga ob-ob na ito. Ito yung gustong-gusto natin dito itapik sa ating vlogs ngayong araw na ito. At doon naman sa mga kapatid natin na nasa Israel at saka Iran, mag-iingat po kayo dyan ha. Sana po yung mga nandyan na mga tao na nagtatrabaho lamang para sa kanilang pamilya, mapalitan ng mga ob-ob ng mga vloggers kagaya nito na pinag-uusapan natin ngayon. Sila dapat yung nandyan para pag may sumabog dyan, sila yung yayakap sa missile. Yan ang maganda mangyari sa kanila sapagkat ang tawag sa kanila mga ob-ob na mga vloggers. Pero siyempre bago tayo gumawa ng reaksyon, ipagpatuloy natin panoorin yung kanyang video na walang kwenta. Kung ready na kayo, panoorin na natin ng sabay-sabay at nang magkaroon tayo ng reaksyon mamaya pagkatapos. Simulan na natin. Ganito lang ob-ob, pasok. Ganap na senador na po si Marcoleta mga kababayan. At eto nga po ang balita ng DWAR Abante Radyo. Sabi dito, basahin. Naghain na ng kanyang 10 priority bill si Senator Rodante Marcoleta. Eto na mga kababayan. Naku po! Naalala niyo ho ba mga bossing? Yung si Boss Rodante. Ano? Nasaan ba yung video na yun? Naalala niyo po ba? Mga kababayan, yung kay Rodante Marcoleta. Sandali, kukuhanin ko yung video ha. Eto. Ayan. Papakita ko muna sa inyo mga bossing ha. Bago natin ipakita yung kanyang 10 bill na gusto mga kababayan. O eto. Pakinggan muna natin si Marcoleta. Po ang PDP laban, alisin po natin yung mga ayuda na yan. Yan. Ayuda mga kababayan. Yung pinupunterya. Kasi nga ho, ginamit nila yung salitang ayuda para magmukha pong masama yung mga tumutulong sa kapwa. Mga bossing. Pero po, pag sila Bato de la Rosa, pag sila Bunggo po, mga kababayan, ang nagpapamigay ng mga ayuda, AX at tupad, nako, magagaling po, mahuhusay at mababait ho, mga kababayan. Di ba? Ngayon, habol, banat! Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Yung pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 pababa, ano po ang gagawin? Pwede na pong... Pwede na po nating ilibre yun. Wow!
O, ayun ha. Yan ang ginamit ni Marcoleta doon sa kanyang kampanya. Eh, syempre ho, mga kababayan, ilan po ang mga kapwa natin Pilipino, na gustong malibre ang kuryente? Aba, marami ho. At malaking luwag po yan, mga bossing, sa mga kapwa natin Pilipino. Tuloy mo nga. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, Oh, ano po? ang maseserbisyuhan natin no less than 27 million Filipinos. Ang dami ho niyan. Di ba? Totoo naman. Ang sarap pakinggan ho, mga bossing. Ang sarap pakinggan. Lalo na po kung mangyayari. Baka sabihin kasi, hoy Mark, hindi totoo na nagsalita si Marcoleta ng ililibre yung mga 2,000 pababa. Rinig nyo naman po, mga bossing, hindi ho sa akin galing. Kaya po natin hinukay ulit yung video. Sabi ko nga po sa inyo, lahat po ng ibinablog natin with matching materyales, with matching mga video, para kapag ka ho pumasok yung mga DDS, ayan na, o sumasalampak na sa mukha ninyo. Baka sabihin nyo pa, fake news ako. Yeah, si Marcoleta ang nagsabi. Tuloy. Parehas, walang korupsyon sapagkat diretso sa inyo. Walang makakapagpasikat kasi wala nang magbibigay sa inyo. Kasi ngayon, nagbibigay. Ay, yung pondo. O, di ba? Yung pondo nga daw, ililipat doon, mga kababayan, sa 2,000 na libreng kuryente. Alam mo naman ang galing sa bulsa nila yung perang binibigay sa inyo. Wala naman yatang sinasabing gano'n na nanggaling sa bulsa nila. Parang gano'n naman din ang style nila Bato de la Rosa. Di ba? Tandaan po ninyo, sasabihin namin sa gabi ito, talagang tatanggalin nila ang Vice President. Oh. Kung hindi makapagpaliwanag, pati kami sang-ayon sa pagtanggal sa Vice President. Diba? Hindi naman kami gunggong na kagaya nung mga gunggong na hindi na makapagpaliwanag ang Vice Presidente, okay pa. Tapos sasabihin pa, ipagkakalat nyo pa na tumataas ang porsyento o ang ratings ng Vice Presidente. Mga kababayan, ibabalik ko para mas naman rinig natin. Yung pangako ni Marcoleta nung panahon na siya ay nangangampanya. 2,000 isang buwan na yan. Yun pong kumukonsumo ng kuryente 2,000 isang buwan pababa. Pwede na po nating ilibre yun. Yun, di ba? Pwede nang ilibre. Kasama ako dyan sa sinasabi ni Marcoleta sa libreng kuryente. Sabi ni Jaime Tabios. Kapag ginawa natin yung 2,000 pesos worth of electricity consumed in 1 month pababa, ang maseserbisyuhan natin no less than 27 million Filipinos. Ayan, di ba? Kompyutado na ho. No less than 27 million Filipinos kapag yun ang ginawa. Ngayon ho, mga kababayan, dumito ho tayo. Basahin natin yung mga gustong mangyari o yung gustong bill ni Marcoleta na maipasa ho, mga bossing. Eto na, balik natin dito. Isa-isahin ho natin, mga kababayan. Saan ba yun? Director 3, Legislative Bill and Index Services. Dear Director alias, the Office of the Senator Rodante Marcoleta is respectfully filing to the Senate Legislative Bill and Index the following first 10 bills. An act exempting electricity sales from value-added tax. Natanggalin na yung value-added tax sa kuryente. Further amending for the purpose of the Section 108 and 109, the National Internal Revenue Code as amended. Tungkol po sa kuryente, pero wala pong nabanggit doon sa libreng kuryente. Meron po, gusto niyang patanggal yung value-added tax o yung tax na nakapatong po doon sa kuryente. Pero wala po hindi po libreng kuryente. Ito, iba po yun, mga kababayan.
Number 2, yung one, hindi yun yung libreng kuryente. No? Number 2, an act protecting Filipino consumers for arbitrary price increases of liquefied petroleum gas o LPG. No, LPG naman yan, hindi naman kuryente, mga bossing. Number 3, an act to further enhance the implementation of the lifeline rate amending for the purpose section, no, Republic Act number 9136, otherwise as Electric Power Industry Reform Act amended and wala pa din ho, mga kababayan. An act of establishing a national energy policy regulatory framework for facilities utilize waste to energy technologies. Kumbaga, yung mga basura o yung mga kung ano-ano papunta maging kuryente, magamit at mapakinabang. Hindi pa din po yun yung libreng kuryente. Ngayon, ito na yung pagkakataon natin para mag-rebut doon sa kanyang mga sinasabi. Ang ganda pa ng title nitong ob-ob na ito. Makikita ninyo dyan sa screen. Ito yon. Marcoleta, asan na ang pangako mo? Diyan pa lang sa title niya, kauuban na ito. Nasaan na daw yung pangako? Uupo pa lang. Si Senator Rodante Marcoleta, hinahanapan na ng pangako. Akala mo naman sa mga taong ito, ng kakapal ng mga mukha, nung panahon ba ng eleksyon, nung panahon ng butuhan, bumoto ka ba, ob-ob ka? Isa ka ba sa bumoto kay Senator Rodante Marcoleta? At naniningil ka na ngayon sa kanyang mga pangako. Wala kang karapatang maningil kasi hindi ka bumoto, ob-ob ka. Kaya kung magkakaroon man ng libreng kuryente ng 2,000 pababa, dapat hindi ka kasali. Bakit? Wala ka namang kwenta. Wala ka namang ambag. Ni ayaw nga ninyo manalo si Senator Rodante Marcoleta. Tapos ang kapal na mukha mo, kayo pa yung maniningil ngayon, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Mga ob-ob kayo. Magsama-sama kayo mga vloggers kayo, mga ob-ob, pag-uuntugin ko kayo. Ngayon, tuloy natin yung kanyang mga sinasabi niya rito. Iriribat natin ng paisa-isa. Naghain na nga itong si Senator Rodante Marcoleta ng 10 mga bills na gagawing batas. Kung walang mag-o-oppose dito, talagang tuloy-tuloy ito. 10 na yung kanyang hinain. Pero binibigyan pa rin itong kolokoy na ito, itong ob-ob na ito, ng masamang pakahulugan. Inulit niya yung pangako ni Senator Marcoleta nung siya'y nangangampanya pa lang. Ob-ob! Hindi niya makakalimutan yan. Isang lawyer yan, hindi kagaya mo ob-ob. Kaya huwag kang magmagaling kasi hindi ka magaling. Kay Boss Rick pa lang Halatang halata na pumapanig ka doon sa mga masasama. Etong si Rodante Marcoleta, senator na ngayon. Magtatrabaho pa lang, magsisimul pa lang, ob-ob, hinahanapan mo na, sinisingil mo na. Mabuti sana kung ikaw na naniningil, bumoto ka noong panahon ng eleksyon. Hindi ba makapala mukha mo, ob-ob? Ang sarap yung pag-uuntugin. Kayong lahat, magsama-sama na kayo. Alam ko may mga grupo kayo. Kayong lahat na, pag-uumpugin ko kayong ganun. Ngayon, eto na, binasa ni ob-ob yung mga magiging batas, panukala ni Senator Rodante Marcoleta. Lahat ng nabasa niya, ano ang narinig ninyo? Puro energy. Ob-ob, ito yung tanong ko sa iyo. Ang electricity ba, hindi ang kabilang sa energy? Palibasa kasi ob-ob ka, hindi mo alam yan. Ngayon, alam mo na, kasi sinabi na ni Boss Rick sa'yo. Pero ob-ob ka pa rin. Tuloy-tuloy ang pagbabasa mo, laging may energy, laging may kaakibat na electricity. Pero ang sinasabi mo, wala doon yung libreng kuryente. Napakalaki mong ob-ob. Sa lahat ng mga ob-ob, ikaw na yata yung pinaka-ob-ob. Nakakapwisit lang kasi gumagawa na ngayong tao ng pamamaraan para matupad yung kanyang pangako sapagkat kagaya ng sinabi niya noon, hindi siya politiko. Ob-ob, makinig ka. Magkaiba yung politiko sa public servant. Public servant ang gusto niyang itawag sa kanya, hindi politician. Ikaw kasi, ang tawag sa'yo siguro, beautician. Kasi ob-ob ka. Naghahanap ka. Sa sobrang kapal na mukha mo, gusto mo pang malibre. Bumoto ka ba, ob-ob? Ipakita mo yung patunay mo na bumoto ka. Ngayon, kung sasabihin mo bumoto ka, mas lalo kang ob-ob. Mas maganda pa hindi mo sabihin, hindi ka bumoto kasi ob-ob ka lang. Wala kang ligtas kay Boss Rick. Kayong lahat na. Sama-sama na kayo. Pag-uumpugin ko kayo isa-isa. Antayin ninyo si Boss Rick. Pasensya na po mga kapatid, mga kababayan at mga boss kung ganito po ang naging reaksyon natin dito. Kasi nga, ang kakapal na mga pagmumukha nitong mga ito. Ang sarap ninyo pagkukutusan. Kayo na nga yung hindi bumoto. Kayo na nga yung walang ambag. Kayo na nga yung naninira para hindi manalo bilang isang senador, si Rodante Marcoleta, na naging senador na ngayon. Mga ob-ob kayo. Kayo pa yung may kapal na mukha na maningil. Ang sarap ninyong pagsasampalin, mga hinayupa kayo. Di ba? Tanungin niyo yung sarili niyo, ako ba bumoto kay Senator Rodante Marcoleta?
Bakit ako naniningil ngayon? Kasi makapal ang mukha ko. Ob-ob kasi ako. Yan ang sabihin ninyo. Yan ang totoo. Lumalabas na sa mga bibig ninyo. Mga ob-ob kayong lahat. With that, kagaya na sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat at shoutout po sa lahat ng mga subscribers natin, mga viewers, mga silent viewers. Mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Kung na-high blood kayo, sabi ko, ako na lang may blood. Pero kung na-high blood talaga kayo, mag-comment kayo para mailabas din ninyo yung inyong mga high blood. At isampal natin sa mga ob-ob na ito, nakakala nila sila yung magagaling. Pero mga nganga itong mga ito. At syempre, hindi natin makalimutan yung ating mga bashers. Mga bashers, welcome kayo rito. Pag-comment kayo dyan, shout out din sa inyo. Mga ob-ob kayo. Ang ob-ob ninyo. Maraming salamat po at mag-ingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.